Natapos tayo kung saan ay sinabi ng ating bida na ngayon ay naiintindihan na niya kung bakit ito natalo kay Adelia, at hayaan niyang ikwento niya ang isang lumang istorya noong 300 taon na ang nakalipas, matapos nito ay lumipat ang eksena sa isang batang nagtatanghal sa harap ng maraming tao. Masaya niyang itinuro ang isang malaking bato at sinabing ito ay tunay, saad pa niya na kapag kinonsumo daw ang hawak niyang pills ay makakatanggap siya ng pure Buddhist energy. Pagkatapos ito inumin ay mahinahon itong nag-concentrate, at nang matapos siya sa kanyang ginagawa ay mabilis itong umatake. Ngunit nang tumama ang kanyang suntok sa bato ay halos hindi ito gumalaw, habang nanunood ay nagtataka si Dummy kung paano nito wawasakin ang bato kung bahagya ng tumama ang suntok nito. Ang ating bida naman ay tila may ideya na kung ano ang trip ng bata. Hindi nagtagal ay unti-unting nagkabitak-bitak ang malaking bato at tuluyan na itong nadurog na labis ikinamangha ng mga manunood. Masaya niyang sinabi sa mga ito na kaunting lakas lamang ang kanyang ginamit dito, patunay daw na epektibo ang pills na kanyang ininom. Kaya't kung sino daw ang may nais na lumakas ay makukuha nila ito sa pagbili sa kanya ng pills sa halagang 10 barya, nang dahil dito ay nagkagulo ang mga tao at nagunahan sa pagbili, habang ang ating bida naman ay hindi makapaniwala na ginamit ng bata ang kanyang awakened ability para manggancho ng mga tao. Nang mga panahong ito ay wala pang ideya si Dummy kung ano ang awakened, kaya nagtataka siya kung ano ang ibig sabihin ng kanyang master. Ipinaliwanag ni Juhyuk dito na ang awakened ay kapangyarihan na katulad nila ni Cookie na gumagamit ng poison at paghati sa dimension. At ang bawat tao ay may potensyal na magising ang kanilang ability depende sa kanilang talento. Saad pa ng ating bida na bagamat nagising na din ang kanyang ability ay wala naman siyang talento at tanging basurang breathing technique lang ang mayroon siya. Sa tingin niya ay mamamatay na lang siya nang hindi nalalaman kung anong klaseng kapangyarihan ang mayroon siya. Dagdag pa niya na may mga tao na naa-awaken ang kanilang powers nang hindi man lang nagsisikap, ngunit kahit gaano pa kalaki ang talento ng isang tao, ang paggamit ng ability para manloko ng ibang tao ay isa pa ring lubos na nakakadiring gawain. Ilang sandali ang nakalipas ay masayang tinitignan ng bata ang benta ng kanyang pills at hindi siya makapaniwala na kikita siya ngayong araw ng ganun kalaki. Hindi nagtagal ay nilapitan siya ng ating bida kaya't sinabi ng bata dito na ubos na ang ibinibenta niyang pills at bukas na lamang ito bumalik, subalit hindi siya nakatanggap ng sagot mula kay Juhyuk, sa halip ay isang malakas na pitik sa noo ang isinalubong nito. Dahil dito ay nagtataka ang bata kung para saan ang ginawa nito dahil sa pagkakaalam niya ay hindi naman sila magkakilala. Winika ni Juhyuk na niloloko lang nito ang mga normal na sibilyan at may sutre chance pa itong pakulo na para bang wala man lang itong hiya sa harap ni Buddha at tinawag niya itong huwad na monghe. Ipinaliwanag ng bata na wala siyang dapat ikahiya dahil gagamitin din naman daw niya ang perang nakolekta niya upang ayusin ang kanilang templo. Hindi nagtagal ay lumipat ang eksena kung saan ay magkasama ng naglalakad ang dalawa sa isang kagubatan. Habang naglalakad ay tinanong ng bata ang ating bida kung disciple ba raw nito ang mga batang kasama niya kanina. Sumagot naman si Juhyuk ng oo at bihira lang sa mga tao ang nakakapansin ng bagay na yun kaya't nagtataka siya kung paano niya ito nalaman. Dahil sa narinig ay napahinto ang bata at winika na kung ganoon ay malamang ito daw ay si Hyan O Kim, ang Grand Master ng Martial God Sect. Narinig niya ang kumakalat na mga chismis tungkol dito na nagme-mentor daw ito ng kung ano-anong kakaibang bata at palagi niyang pinananatili ang mga ito sa kanyang tabi. Dahil sa narinig ay hindi may pinta ang mukha ni Juhyuk, dahil parang pinalalabas ng mga ito na nangongolekta siya ng mga weirdong bata. Pagkatapos nito ay nais pa siya ng magpakilala ng bata, subalit pinigilan siya ni Juhyuk at sinabing hindi siya interesado sa pangalan nito. At simula ngayon ay tatawagin niya na lang ito bilang monk, ang taong nanggancho ng mga tao gamit ang isang pills, at nilinaw din ng ating bida na kaya siya sumama sa monghe ay upang tignan kung totoo ba ang sinasabi nitong gagamitin niya ang pera sa pag-ayos ng kanilang templo. Pahayag pa ng ating bida na kadalasan ay wala siyang panahon para sa mga ganitong bagay, subalit wala naman siyang ginagawa gaano ngayon, kaya't sa oras na malaman niyang peke ang tungkol sa templo ay dapat daw ibalik ng monghe ang pera sa mga tao. Naintindihan naman agad ito ng bata at sumang-ayon ito kay Juhyuk. Habang naglalakad ay naikwento nito na hindi siya ang pumili sa sarili upang maging monghe. Winika niya na noong bata pa siya ay labis na naghihirap ang kanyang mga magulang kaya nauwi siya sa pagkakabenta bilang alipin, ngunit isang araw, bumaba ang head monk ng isang templo para manlimos. Iniligtas siya nito sa pamamagitan ng pagyuko nito ng paulit-ulit sa harap ng slave trader at ibinigay nito ang lahat ng nalikom nitong limas noong araw na iyon habang taimtim itong nakiusap para sa kanyang kaligtasan, kaya't malaki ang pasasalamat niya dahil respetado ng mga tao ang monk na tumulong sa kanya.
kaya't wala nang nagawa ang slave trader kundi sumang-ayon. Matapos siya nitong iligtas ay tumira na siya sa templo at nagsilbi bilang abbot. Malaki ang pasasalamat niya kay Haiwanjok ang monk, dahil naranasan niyang mamuhay ng komportable at natistusan ang lahat ng kanyang pangangailangan, at kahit na masyadong maliit ang templo ay sapat na ito sa kanilang dalawa para mamuhay ng tahimik at payapa. Subalit nagbago ang lahat nang biglang umatake sa kanilang templo ang isang malaking golem, at sobrang bilis ng pangyayari, halos hindi na raw nakalayo si Haiwanjok matapos siyang iligtas nito kaya't nasawi ito sa mga kamay ng golem, at pagkatapos nito ay tuluyang nawasak ang templo at ang tanging nagawa niya noon ay kunin ang prayer beads nito. Inabot pa ng matagal na panahon bago niya muling nakuha ang katawan ng monghe at naisagawa ang cremation ceremony, saad pa niya na nang makuha niya ang bangkay ni Haiwanjok, may tila damapo sa kanyang damdamin, at ito ay nais niya raw muling itayo ang templong tinitirhan nila noon at ilagay ang mga abo nito sa isang relic sa templo. Ito ang dahilan kaya kailangan niyang kumita ng pera kahit nasa hindi magandang paraan. Nagtataka naman tanong ng ating bida kung ano na ang nangyari sa golem na umatake sa kanila. Winika ng monk na hindi siya sigurado kung saan na ito napunta dahil nang huli niya itong nakita ay naghuhukay ito malapit sa templo pagkatapos noon ay hindi na niya ulit ito nakita. Hindi nagtagal ay nakarating na ang dalawa sa labas ng Temple of the Hidden Stone, hindi inaasahan ni Juyok na malaki pala ito at maayos, sinabi ng bata na lahat ng naipon niyang pera ay ginamit niya upang ipaayos ang gate ng kanilang templo, saad pa nito na tutal ay naroon na rin naman ang ating bida ay bakit hindi muna ito pumasok, subalit tinanggihan ito ni Juyok at winikang pumunta lang siya dito para tignan kung totoo ang sinasabi nito kaya't hindi na siya magtatagal. Bago umalis ay pinaalalahanan niya pa ang bata at winikang naiintindihan niya ang intensyon nito, subalit sa susunod ay kailangan na nitong kumita sa maayos na paraan, habang napapakamot sa ulo ay wala nang nagawa ang monk at sumang-ayon na lang sa ating bida, subalit habang nag-uusap sila ay isang malakas na ingay ang dumagundong sa buong lugar, at mula sa kawalan ay tumambad sa kanilang harapan ang isang malaking golem. Nang makita ito ay tinanong ni Juyok ang bata kung ito ba raw ang golem na sumalakay sa kanilang templo. Kinumpirma naman ito ng monk at sinabing mas lumaki pa ito kaysa nang huli niya itong nakita. Habang nag-uusap ang dalawa ay bigla na lamang umatake ang golem patungo sa kanila, ngunit wala itong kahirap-hirap na hinaranggan ng ating bida gamit lang ang kanyang isang kamay. Pagtapos nito ay walang habas itong inatake ni Juyok gamit ang isang malakas na suntok, dahilan upang mapatalsik ito sa lupa. Dahil sa nakita ay namamangha na sinabi ng monk na kung natalo na ba raw ito. Itinanggi naman ito ng ating bida at ipinaliwanag na kailangan munang wasakin ang core na nasa loob nito upang tuluyan nila itong matalo, saad pa niya na kung totoo ang sinasabi ng bata na mas lumaki ito kaysa nang una niya itong nakita ay malaki ang posibilidad na inabsorb nito ang mana stone na nasa loob ng templo. Tila wala namang ideya ang bata sa mana stone na sinasabi nito, kaya't ipinaliwanag ni Juyok na base sa pangalan ng templo malamang ay may alam ang head monk tungkol dito. Posible raw na may malaking mana stone na nakatanim sa ilalim ng lupa at hindi ito madaling maramdaman ng ordinaryong tao. Ngunit ang nilalang na yun ay umaasa sa mana bilang pinagmumula ng lakas, kaya't malamang ay naamoy nito ang napakalakas na mana kaya sila nito inatake noon, at sa palagay niya ay nakasipsip na ito ng napakalaking halaga ng mana dahilan para lumaki ito ng husto. Dahil sa narinig ay labis na nabahala ang monk dahil kung hindi nila matatalo ang golem dito ay palagi itong aatake sa templo at paulit-ulit nitong sisirain ang kanyang mga pinaghirapan. Sinabi naman ng ating bida na wala itong dapat ikabahala dahil hindi na nila hahayaan pang maghasik ng kaguluhan ang halimaw. At ito na rin ang pagkakataon niyang ipaghiganti ang monghe na nagpalaki sa kanya. Naiintindihan naman ng bata ang ibig sabihin ng ating bida subalit nagtataka siya kung paano niya yun gagawin. Winika ni Juyok na ang gagamitin niya ay ang teknik na ginamit niya sa pagwasak sa malaking bato kanina noong nagbebenta siya ng peking pills. Nababahalang sinabi nito na ni minsan ay hindi pa niya yun nagamit sa isang halimaw, subalit sinabi ni Juyok na wala siyang dapat ikabahala dahil tuturuan niya ito. Pagkatapos ay winika ng ating bida na ikuyom nito maigi ang kanyang braso at bahagyang ibuka ang mga paa at hayaan itong damaloy sa kanyang katawan ang mana. Habang abala ang dalawa ay nainip na ang golem at nagpasya na itong umatake, subalit bago pa man tumama ang suntok nito sa kanila ay sinabayan ito ng monghe. At dahil sa sobrang lakas ng atake nito ay umabot ang pinsala sa core ng golem, na nagresulta sa pagkatalo ng halimaw, winika ni Juyok na may talento ito dahil nagawa nitong wasakin ng golem gamit lamang ang isang suntok. Tugon naman nito na naging posible lang yun dahil pinasa ng ating bida ang mana nito sa kanya kaya nagawa niya itong matalo.
Subalit hindi niya maiwasang malungkot dahil naisip niya na kung may ganito siyang kakayahan noon ay hindi na sana namatay si Hyeonjuk. Napagtanto naman ng ating bida na mag-isa na lamang ang bata kaya't tinanong niya ito kung nais ba nitong maging kanyang disciple, ipinaliwanag niya na sa ganitong paraan ay matutulungan niya itong mas hubugin pa ang kanyang talento, subalit tinanggihan ito ng monk dahil nais niyang manatili sa templo at bantayan ito matapos niya itong ayusin. Dahil sa narinig ay wala nang nagawa si Juyok at namangha na lang sa pagkataong mayroon ang bata, pagkatapos ng insidenteng yun, paminsan-minsan ay bumibisita siya sa Temple of the Hidden Stone para turuan ito ng iba't ibang bagay. Lalo na raw dahil gumagawa na ito ng sarili nitong martial art na binuo base sa suntok na ginamit nito para durugin ang golem. Ang pilosopiya nito ay one-hit kill at masigasig itong pinapakinis ang sarili niyang estilo, isa pang araw sa mga disipulo niya ang humanga sa ginagawa nito at nanatiling nakikipag-ugnayan dito upang tulungan itong mas mapaunlad pa. Ang tanging problema lamang daw ay masyadong diretso at linear ang mga atake nito, ngunit naisip niya na tutulungan niya itong ayusin yun kapag mas kumpleto na ang martial art na ginagawa nito. Matapos nito ay bumalik ang eksena sa kasalukuyan at nanghihinayang siya dahil hindi na siya nagkaroon ng pagkakataong ayusin ang martial arts ng monk dahil sa biglaang pagdating ng Tower of the End, pero ngayon ay hindi na niya sasayangin ang tsansa na turuan ang mga ito kaya't kung nais raw ng mga itong lumakas ay kailangan ng mga itong makinig sa kanya, na sinang-ayunan naman ng tatlo. Pagkatapos nito ay tinuruan na ng ating bida ang mga ito na nakabase sa kani-kanilang talento at abilidad at kung paano nila mapapalakas ang kanilang stamina. Hindi nagtagal nang matapos ang kanilang ensayo ay labis ang pasasalamat ng tatlo, winika ni Logan na pumunta lamang siya dito upang mas matutunan pa ang One Punch, subalit hindi niya inaasahan na tutulungan siya ng ating bida upang mapalakas pa ang buo niyang martial art. Sinabi ni Juyok na palagi niyang pinagsisisihan na hindi niya agad itinama ang mga kahinaan sa martial art ng monghe. Dagdag pa niya na hindi na dapat ito magpakulong sa mga linear na galaw at kailangan itong kumilos ng mas maluwag at mas dumadaloy, saad naman ito kay Black Cat na katulad ng One Punch, ang slash through space ay umaasa rin ng husto sa tamang galaw. Paalala niya na hindi dapat basta-basta ibinabato ang mana kung saan-saan, kailangan itong pakawalan gamit ang mabilis at eksaktong paggalaw. Patungkol naman kay Adelia ay pinayo ni Juyok na mag-focus na lang muna ito sa pagpapalakas ng stamina, na sinang-ayunan naman ito. Pagkatapos ng ensayo ay nagsiuwian na ang lahat at habang naglalakad ang ating bida ay naisip nitong sa tulong ng tatlong yun ay maaari na niyang ipaubaya sa mga ito ang paparating na calamity. Ang tangi na lang niyang problema ay ang mga hangal na mula sa ikatlong palapag na maaari nang sumalakay anumang oras. Iniisip niyang maaaring banggitin ng gabay na kailangan nito ng panibagong pangalan. Kaya't hindi niya agad lubusang inabsorb ang mga hangal na nakuha niya mula sa isla, kaya't kung sakaling magkaproblema ay maaari niya itong magamit. Habang abala siya sa pag-iisip ay biglang nagsalita si Varche, paiyak na nitong sinabi kay Juyok na sabihan nito ang kanyang mga disciple na huwag siyang atakihin ng mga ito kapag nakita nila siya sa Great Space. Wala naman pakialam na sinabi ng ating bida na bakit naman niya ito susundin, bigyan muna daw siya nito ng mabigat na rason at baka sakaling magbago ang isip niya. Dahil dito ay nababahalang sinabi ni Varche na ang isa sa nasa loob ng Tower of the End ay nasa Great Space. Pagkatapos nito ay ikinwento niya ang nangyari matapos niyang lumabas ng Great Space, saad niya na nanatili muna siyang tahimik habang ang mga disipulo nito ay naglalakbay at nagpapatumba ng iba't ibang constellations. Nang mukhang kumalma na ang sitwasyon ay nagpasya siyang lumabas upang tingnan ang kalagayan at pagpasok niya sa Great Space, halos wala na siyang nadatnaang constellations. Hinala niya na bumalik ang mga ito sa kani-kanilang imaginary worlds o kaya ay nagsasama-sama sa iisang lugar. May nakita raw siyang ilang gusaling wasak at mayroon ding mga tila bagong sinisimulang itayo. Posible raw na doon nagtitipon ang lahat, sa palagay niya. Baka ang mga kaguluhang nangyari nitong mga nakaraan ang nag-udyok sa pagkilos ng mga constellation. Subalit hindi na niya ito binigyang pansin pa at napagpasyahan niya munang maglibot-libot sa lugar. At hindi nagtagal ay lumapit sa kanya ang isang lalaki, at ito ay mula sa ika-4 na palapag ng tower. Ang pangalan nito ay The Silent Skimmer, tulad ng ipinahihiwatig ng pangalan nito ay isa itong uri ng constellation na laging nakatago at gumagalaw lamang sa likod ng mga pangyayari. Bagamat hindi ito kilala ng ating bida marahil ay nakaharap na ito ng kanyang mga disciple, saad pa ni Varche na ito ang kasalukuyang namumuno sa pagmomonitor ng mga constellation mula sa Tower of the End. Nagtataka naman tanong ng ating bida kung paano ang mula sa ika-4 na palapag ang naging tagapamahala ng tower. Tugon ni Varche na may nature silang sinusunod sa tower at habang mas mataas ang palapag, mas malakas ang nilalang na mula dito.
Ipinaliwanag niya na ang Tower of the End ay may kabuuang 6 na palapag. Sa unang palapag naroon daw ang mga makapangyarihang monster, mula naman sa second floor pataas, matatagpuan na ang mga nilalang na sapat ang lakas para bigyan ng mga pangalan. Ang third floor ay para sa may mga exceptional na pangalan, at ang fourth floor naman ay para sa mas higit pang exceptional. Sa fifth floor, naroon ang 4 Heavenly Kings na personal na pinili ng Labyrinth Master, at sa pinakatuktok, sa sixth floor ay siya, ang Tower Master. Saad pa niya na sinabi sa kanya ng Silent Skimmer na pansamantalang pinamumunuan niya ang tower dahil ang 4 Heavenly Kings ng ikalimang palapag ay hindi pa nagpapakita. Dahil sa mga narinig ay napaisip si Juyok na kung naroon daw ang mga yun sa Great Space, malamang ay kumikilos na rin ang mga ito sa labas ngayon bilang mga constellation. Upang mapaghandaan ang mangyayari ay tinanong niya si Varche kung ilan na ba mula sa Tower of the End ang nasa pangangalaga ng Skimmer, subalit natatarantang sumagot ang Tower Master na hindi niya alam. Saad niya na hindi na siya gaano nagtanong ng detalye dahil pagkakita pa lang sa kanya ng Silent Skimmer ay sinabi nito sa kanya na pamunuan niyang muli ang Tower of the End. Nangangamba siya dahil hindi alam ng mga yun na nawala na ang kanyang kapangyarihan at kung sakaling malaman nila ito ay hindi niya alam kung ano ang maaari nilang gawin sa kanya. Kaya't upang hindi mahalata ay nagpanggap siya sa harap nito at sinabi dito na hindi pa ito ang oras. Matapos sabihin yun ay kaagad na siyang umalis, dahil sa narinig ay nanggalaiti sa galit si Juyok at halos gusto nang sakalin ng Tower Master. Pinagsabihan niya ito na kung nawala na nga ito ng kapangyarihan, ang pinakakaunti sanang magagawa nito ay magbalik man lang ng kaunting impormasyon. Tinuligsa niya pa ito na kung anong klaseng Tower Master ba daw ito dahil isa lamang itong pabigat. Ipinaalala niya na alam naman nito kung gaano siya kaseryoso pagdating tungkol sa Tower of the End, dahil doon, ang inaasahan man lang sana niya ay makakuha ito ng anumang impormasyon lalo na kung ilan na ang bumaba bilang mga constellation para makapaghanda sila. Saad pa ng ating bida na kung nais ba daw nitong dalawin niya ito sa kanyang mental realm, dahil tila kulang na ito sa gulpi at baka sakaling maalog ang kanyang utak at makapag-isip ito ng maayos, nauutal na sinabi ni Varche na hindi raw uubra ang ganoong paraan, dahil kailangan ng pahintulot ng constellation upang makapasok sa loob ng mental realm. Katwiran naman ni Juyok na kung hindi siya maaaring makapasok ay ipapagulpi niya na lang ito sa kanyang mga disciple, kasabay nito ay napabuntong hininga na lang ang ating bida at sinabing kailangan nilang ayusin ang sitwasyon, wala pa raw silang tiyak na bilang ngunit maliban sa mga nasa ikalimang palapag, malamang ay kumikilos na ang lahat ng natitira bilang mga constellation. Sa pagkakaalala niya ay hindi naman daw ito sinabi ng malinaw ng gabay, pero nabanggit nito na ang mga nilalang mula sa Tower of the End ay bababa balang araw, iniisip niya na mas malilinawan pa siya kapag nakausap niya ito ng direkta sa susunod. Gayunpaman, pinaniniwalaan niyang ang mga mula sa ikalawang palapag pataas ay matagal nang umiiral bilang mga constellations. Iniisip niya na kapag bumaba ang kanilang pangalan, doon pa lang sila ganap na nagmamanifest at nakakaya nilang lampasan ang limitasyon ng pagiging isang constellation para direktang makaapekto sa tunay na mundo. Dahil dito napaisip siya kung hindi ba mas madali kung sisirain na lang sila bago pa man bumaba ang kanilang pangalan. Kaya't naisip niyang tanungin si Varche at tinanong dito kung ano ang mangyayari sa constellation kapag winasak ang divine artifact na tinitirhan nito. Tugon naman ng Tower Master na wala siyang ideya sa mangyayari dahil paggising niya ay nasa loob na siya ng Sword of Enlightenment. Labis naman siyang nabahala nang sinabi ng ating bida na kung ganoon ay pwede naman niyang basagin ang Sword of Enlightenment para malaman ang sagot, tutal naman daw ay may pamalit na siya dito, kaya't nauutal na iminungkahi na lang ni Varche na pwede naman daw itong magtanong sa ibang constellation. Napaisip naman si Juyok at sinabi niyang talagang may kakaiba kay Varche, hindi tulad ng ibang constellations na hindi niya maalala ang tunay na pangalan ay sigurado naman siyang Varche ang pangalan nito. Maliban pa dito ay alam nito ang pagbabago ng perception at daan para maabot ang tunay na lakas sa mental realm pero hanggang ngayon ay wala pa rin itong sariling lakas. Kaya't naisip tuloy niya na baka hindi yun ang tunay na pangalan ni Varche at baka isa lang itong bigay na pangalan. Kung ganoon ay posibleng nakatali si Varche sa pangalang yun at doon nang gagaling ang mga restraints nito. Pero agad din niyang sinabi sa sarili na hindi dapat siya agad magbigay ng conclusion, may posibilidad na nagsisinungaling lang ito sa kanya. Wala raw siyang dapat paniwalaan hanggat hindi niya natutuklasan ang katotohanan. Pagtapos nito ay sinabi ni Juyok kay Varche na may hihingin siyang pabor dito, at ito ay gusto niyang maging pinuno ulit ito ng Tower of the End. Inutos niya dito na bantayan ang mga nilalang mula sa tower at alamin kung ilan sa kanila ang nasa loob ng Great Space. Ang kailangan lang gawin nito ay magpanggap na mayroon pa itong kapangyarihan at pigilan ang mga ito,
Tiyaking hindi sila manggugulo at e-report nito kung ano ang mga ginagawa nila. Idinagdag pa niya na kung tatanggi ito ay ipapakita niya mismo dito kung ano ang nangyayari sa isang constellation kapag nabasag ang kanilang divine artifact. Bagamat labag sa kalooban ay wala nang nagawa ang Tower Master kundi ang sumunod dahil alam niyang hindi nagbibiro ang ating bida. Pagkatapos nito ay lumipat ang eksena sa Valhalla, at nagtungo si Juyok sa opisina ng pusa. Sa pagbukas ng pinto ay nakasalubong niya si Sang-Chul Lee, ang Chief Senior Combat Professor. Sa pag-alis nito ay nagtatakang tanong ng ating bida kay Black Cat kung ano ang ginagawa ng professor sa kanyang opisina. Sinabi ng pusa na nagpaalam si Sang-Chul Lee na aalis na ito bilang instructor ng kanilang paaralan.